Magandang umaga po sa ating lahat ng mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao. So sa umagang ito ay mag-update lang po tayo sa ating mga pananim na kamatis, kung saan mga ka-farmers ay nakaka-recover na po sila, no, sa mga simpleng product lang na ating mga ginagamit din ni mga ka-farmers. So ano-ano po ba yung mga product nating ginagamit din yung palagi ko lang binabanggit sa vlog. So wag niyo sabihin mga ka-farmers na pinopromote ko yung mga produkto na yon, kundi dahil napatunayan kong maganda at nakakatulong sa akin, yun po ang ibabahagi ko po sa inyo. So ang mga produkto na meron lang po tayo na dinidilig natin sabay sa ating fertilizer, yung Serenade, meron tayo BioAgronica Flash, Apsa 80 at saka Nib Ultra. So sabay natin siyang ginagamit sa pagdilig po ng fertilizer. Okay, bago natin umpisahan mga ka-farmers ang tamang dosage sa paggamit po ng mga pag anti-stress na pinapadaan natin sa ugat at saka sa pag anti-stress na pinapadaan sa dahon, mega love shout out po, no, sa lahat kong mga subscriber from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at sa ibang bansa. So sa umagang ito, habang ako ay magbabahagi sa inyo, samahan niyo akong magkwento sa inyo, no, sa mga produkto, lalo na sa tamang paggamit. So ngayon, mga ka-farmers, mga ka-viewers, maraming salamat po, no, sa inyo, dahil po ako po palagi po ninyong sinusuportahan. Kaya nga nagsipag po din po ako sa paggawa ng content every morning, no. So minsan makapag-upload tayo sa umaga at saka hapon, may mga pag-upload pa din natin ng video kung hindi tayo busy at maganda ang signal natin sa bandang tanghali, no. So ngayon mga ka-farmers, ito na ang ating pwede na natin sabihin 100 na recovery, dahil 5 araw siya iniinit mo lang, tayo'y binagyo mga ka-farmers. So sa ngayon makikita natin ang ating mga kamatis na maganda na, no, mayabong na, oh, malago na uli, and then may mga bunga na to mga ka-farmers. Kung ating tingnan, no, may mga bunga na silalim. So yun na po. So ang ating kamatis mga ka-farmers, hindi natin masabi na napakagandang kamatis to, dahil alam nyo naman na binagyo tayo, and then tinamaan sa hanging habagat ang mga pananim natin na may malakas na hangin at ulan. Kaya ang ibang mga pananim natin hindi maiwasan may nabali, namatay, kahit inahulipan ganoon pa rin. So yung iba ganyan nag-recover pa, and then yung wala na akong panghuli mga ka-farmers time na yon, hinuhulipan ko na lang ng talong. So yun po, no, mga ka-farmers, ang mga ginagawa natin, yung binagyo o natamaan sa bagyo ang ating mga pananim o sa hanging habagat na may malakas na pag-ulan. So ngayon mga ka-farmers, ang gagawin na natin po din magpapadilig po tayo ng fertilizer, no, sa mga tauhan natin. So mapapansin lang natin din mga ka-farmers, yung kamatis natin nag-recover ganito na, no, kahit mga maliit na puno may dala na ding mga bunga, kahit hindi masyadong malaki. Yan mga ka-farmers, oh. Yan, nakakatuwa, oh. Yan. Kahit maliit ang puno, no. So yan ang ating napapansin mga ka-farmers, parang puno na sa bulak uli ang mga talbos nila. Yan. Kahit mga maliliit na puno. So mga ka-farmers, makakabawi pa din tayo. Kaya nag-a-advise ako na kung may mga pananim kayong matitira, dahil mataas ang panahon sa ulan na may sunod-sunod na mga bagyo, alagaan lang natin kasi makakabawi tayo at hindi tuluyang malugi. So itong mga pananim natin na talong, kasi maganda ang presyo, kita nyo naman mga ka-farmers, 50% ang damage, 50% ang natira. Nasa 16,000 ka puno lang, and then 8,000 ka puno ang na-damage, ang hindi nakapag-survive dahil lubog sa tubig. So wala nang magagaling dyan mga ka-farmers pag tubig na, kasi pag lubog sa tubig ang tanim mo, kahit isang linggo mga ka-farmers, 3 araw, pag hindi tuyo diretso, malalanta din ang mga ugat, lalo na pag wala kang mga protection sa ugat, no. So kung may makasurvive lang kunti, bakit ma-stress ang tanim natin dyan mga ka-farmers? Dahil ang oxygen ay hindi po makakapasok papunta sa gabot, ibig sabihin parang hindi sila makakahinga. So yun po ang dahilan mga ka-farmers na ma-stress sila, and then pag ma-stress na sila, yung mga ugat nila mga ka-farmers ay hindi na makakasip-sip ng mga nutrients. So wala na silang pagkain, no? Parang tao ba, kung hindi ka makakain sa umaga, tanghali at hapon,
So mararamdaman mo na ang sobrang stress, no? Kahit sabihin makakainom ka lang ng tubig, pero dahil nangailangan tayo ng agahan ng mga tinapay o ano pang mga pagkain na pwede ilagay natin, no, sa ating mesa para kainin. So kung wala mga ka-farmers, mararamdaman mo ang gutom. So ganun din ang mga tanim natin. Okay, so ngayon papasok na po tayo no, sa taniman po natin ng ating ampalaya. So salamat no sa mga sumasama sa atin na ating ginagawang content sa mga ganito. So maganda na ang ating mga pananing natira sa Baguio dahil sa mga ginagamit natin. So dito mga ka-farmers, yayahin ko kayong hanggang dulo kasi doon ko ibabahagi no ang mga ginagamit nating pang recover, yung mga tamang dosage kasi yun po ang importante. Kaya samahan niyo ako dito. So dahil ina-explain pa natin ang mga pangyayari na binagyo tayo, ayan, dami ng mga nakalambiting mga bunga. So ito hindi puno ang gapangan dahil stress to sila mga ka-farmers at palaging lubog sa tubig. So imagine ha, 5 araw na, pang-anim na ngayon, pero ganito pa din ang ilalim. Alam nyo ba kung bakit mga ka-farmers? Dahil adobe ang ilalim, hindi madiretsong mag-absorb. So ang ating mga mga pananim ay nakakaranas din ng sobrang stress mga ka-farmers. Ang iba hindi naman nalubog dahil tuloy-tuloy ang ulan. Imagine 17 days. May 1 linggo pa araw-gabi, parang hindi na natigil. So ganyan mga ka-farmers ang ulan. Yan. Yan mga ka-farmers, oh, dami pang bunga. So yun damo mga ka-farmers, hindi na tayo mabahala kasi bukas schedule namin ng harvest sa pang-10. So siguro pagkatapos isprayhan lang natin to. So pinapadaanan na natin ng tiller doon banda sa dulo. And then ang gitna lang, pero yung sa plat binubunot lang natin ng sa puno para makita. Yun ang mga ka-farmers ang isprayhan. Di baling matamaan mga ka-farmers ang puno, walang problema. Kasi kulay green lang naman ng mga dahon ang pwedeng masisira. So ngayon mga ka-farmers, ito na po ang ating mga makikita ng mga bunga sa ating talong sa ating ampalaya. So hindi na lang tayo mga ka-farmers dumiretso sa ating taniman po ng talong. So mamayang hapon na lang po siguro tayo. So dito lang po tayo sa taniman po natin ng ampalaya. And then paikot tayo sa ating bell pepper and then sa siling sigang. So bukas no, mag-harvest tayo din sa ating ampalaya. Ayan mga ka-farmers, kahit sobrang dilaw na ang mga dahon, pero ang bunga nanatili pa ding magaganda. So may ginagamit po tayo din mga ka-farmers, no? Kaya nanatili itong maganda. So ngayon babanggitin ko na mga ka-farmers ang dosage sa ating mga ginagamit na mga Nib Ultra. Una tayo sa Nib Ultra. Ang dosage sa Nib Ultra mga ka-farmers, pag isang knapsack sprayer, kung i-spray natin, ang dosage niya ay 6 ml lang, no? So kung halimbawa ay ang gagamitan natin ay drum pang dilig sa puno, idilig diretso sa puno mga ka-farmers, maglagay lang po tayo ng 72, no? 62 ml sa isang drum na 200 liters of water sa Nib Ultra. Ang paggamit mga ka-farmers, halimbawa nagdilig ka ng fertilizer sa tanim mo. So ang ilagay mo dyan mga ka-farmers, paglusaw mo ng fertilizer para pandilig mo sa tanim. Tulad sa akin, naglulusaw ako 8 kilos. So naglagay ako ng 62 ml, no? Ay 62. Tama mga ka-farmers, 74 ml pala kasi 6 ml times 12 kasi 12 na So pwede ka sa 72 ml na 74 ml na Nib Ultra, idilig mo dyan, or 12 na sachet na tag 6 ml. 12 ka sachet, sachet tag 6 ml, no? So 72 lahat. Tama pong pasensya po, mahina sa math. 72 pala mga ka-farmer kasi ang 10 60 sa 10 tag 6 ml, and then 12 na sachet, so 12 may 12 pa 60, 72 mga ka-farmers. Yun ang dosage sa Nib. And then up sa 80 naman, pwede ka maglagay ng 50 hanggang 60 ml. Pag soil neutralizer, 150 to 200 ml pang soil neutralizer, yung i-spray sa buong lupa. Pero pag idilig mo sabay sa fertilizer, kahit mga 60 ml pwede na, no? So mga ka-farmers, pag halimbawa ay bioagronica, 150 to 200 ml ang ilagay natin sa drum sabay sa fertilizer.
Kunib Ultra, kalahanting litro sa isang drum ang ilalagay natin sabay sa pagdidilig. Kung Husako, ganun din. Kasi yun po ang mga produkto na ating mga ginagamit sa ating mga pananim. So ngayon mga ka-farmers, dito naman po tayo sa ating ginagamit na pang-spray. So mga ka-farmers, kita nyo ha, sobrang stress at ang grain yung bandang itaas. Pero yung uminit ng 5 araw, tingnan nyo ang talbos, maganda na uli. And then may mga bunga na. Oh. Tingnan nyo mga bunga mga ka-farmers kung gaano kadami. Yung mga bungang magkasunod. Oh. Yan, 1, yan 2, 3, 4, no? 5, 6, 7, 8. Ganyan mga ka-farmers. So kunti lang ang sangang na gumagapang pero halos nagdadala po sila ng bunga. And then yung mga ginagamit natin din parang manatiling makintab ang mga bunga natin kahit ganyan na ang ano nila. Tingnan nyo mga ka-farmers, oh. Yan, napakaganda. Ang mistita maputok. Pero pag kulang ka sa fungicide, ay nako po, kawawa. Ito mga malalaki na. So yun ang ating pipitasin, yung 4 na magkatabi. So bukas ang harvest din. So ang ginagamit natin din mga ka-farmers, Score at saka Ortiba, alternate sa Daitin at saka Antracol. So ang Daitin Antracol, ang isang drum na 200 liters, naglagay tayo ng kalahating kilong Daitin, kalahating Antracol. Yun po ang ating spray dire. Sorry. And then sa Score naman 120 ml sabay sa Alika. And then sa Ortiba Top mga ka-farmers 300 ml sabay din sa Alika. So yun po ang ating ginagamit dire, kaya nanatiling makintab ang bunga. Siguro pangarap mong maganda kahit stress pa ang mga tanim mo. Pangarap mong maganda ang mga bunga at harvest mo. Parang lisa, tinatawag natin Renchi Cosime. Ito mga ka-farmers, oh, ayan. Tingnan nyo. So napakaganda, no? Ito. Napakaganda. So yun po mga ka-farmers. So kung alam lang natin ang tamang paggamit ng mga produkto, no, lalo na sa mga fungicide, makakalis tayo sa damage. Yan, may mga bunga pa sa gilid, oh. Yan, patsok pa to sa good mga ka-farmers, yung ganito. Yung may mga kunting pa isa-isa lang na parang tuyo na, pwede pa to mga ka-farmers, oh. Ito mga ka-farmers, kinakagat ng uod. Yan, kinakagat ng uod. So yan po, no. So yan, may mga punong napamatay at marami pa ding nakapag-survive. Yan, madami pa tong bunga mga ka-farmers, oh. Pero nakaharap lang ang ating kamera, no, sa sikat ng araw, kaya ano po, medyo against light. So yun po, no, mga ka-farmers, nakakatuwa po. So ngayon balik tayo mga ka-farmers sa taniman natin. Hindi lang tayo pumunta doon kasi malayo na. May lalakarin pa ako mga ka-farmers. Tapos kung matraffic, hindi ako makakaabot sa farm mo mga 1 oras. So may tatagpuin akong taga province na bumibisita din sa atin. Yan, oh, daming bunga, oh. Kasi bibigyan daw tayo ng facility storage mga ka-farmers para halimbawa kung magmura ang harvest, may maimimbakan tayo. Yan, oh, napakadaming bunga pa mga ka-farmers, oh. Ang ating ampalaya. So dito tayo dadaan kasi may daan diyan papuntang gitna. Papunta sa ating taniman ng bell pepper. So yan na po, no. Kung halimbawa mag-spray ka ng Daitin, kalahating kilo sa 1 drum plus kalahating Antracol, so 1 kilo lahat. So maganda yun mga ka-farmers, pa gagayahin nyo ang aking mga strategy sa pag-spray ng fungicide parang manatiling maganda at makintab ang mga bunga. Yan, oh, tingnan nyo. So kahit dito sa gilid ng dahon, oh, yan, napakaganda. Yan, may mga bunga pa ito sa gilid, oh, gilid, oh. So may iba kinakain ng uod. Yan mga ka-farmers, oh, nakakaganda, oh. Nakakatuwa, no? Yan, may mga timba pa na sinasabit. So ngayon punta tayo sa taniman po natin ng bell pepper. So ito po ang ating update sa bell pepper. Yan na po mga ka-farmers. Yan, nag-umpisa na itong may bunga. Kamlots to nga. So may mga bunga na po ito mga ka-farmers ang ating bell.
Ayan na po. So marami na tong mga maliliit na bunga sa gitna. Sa ilalim mga ka-farmers, yung mga nakakasurvive sa bagyo. So may mga ganito na to kalaki, oh. Hindi pa lang natin mapapansin kasi maliit pa man sila, no. Yan, pag lumaki ito, labi 10 to mga ka-farmers. So yun po ang mga nakakasurvive sa hanging habagat at saka sa bagyong Maymay at Nining. Okay, so yun lang po siguro ang may share at may bahagi ko sa inyo. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye bye and God bless.